that is the only way to determine whether or not the contents of the envelope are relevant or material. I resign my presidency of the Senate as soon as my successor is elected. 11 miyembro ng prosekusyon nagsipagbitiw na sa impeachment trial. I didn't interrupt the senator when he was talking. No, he is not a member of this court. No, I was. He is not a member of I this was court. recognized by the presiding chief justice. Abuse of process. He is not a member of this court. Paglilitis ng kasong impeachment laban sa Pangulong Estrada, pansamantalang suspindido. Mr. Chief Justice, may we allow? Mga kontra sa administrasyong Estrada, dumagsana sa EDSA Shrine. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi. Magandang gabi po, katatapos-tapos lamang po ng misang ginanap dito sa EDSA Shrine at ang nakikita nyo yan ay ang pagpapatuloy po ng isang malawakang kilos protesta na nagaganap dito sa kanto ng Ortigas Avenue at EDSA sa tinatawag na EDSA Shrine. Libo-libong mga Pilipino na mula kagabi pa ay walang tigil na nagdatingan dito sa may EDSA para ipahiwatig ang kanilang damdamin tungkol sa hindi pagpayag ng 11 sa ating mga senador na buksan ang pangalawang envelope ng impormasyon sa Jose Velarde account na isinumite sa Senate Impeachment Tribunal ng Equitable PCI Bank. Ako po si Mike Enriquez, makakasama ninyo po ako ng live mula dito sa EDSA kung saan nagaganap po ang ayon sa maraming naritong mga Pilipino ay EDSA People Power 2. At live din mula sa studio ng GMA Network Center ang aking partner na si Vicky Morales. Vicky. Maraming salamat, partner. Antabayanan po ninyo ang mga pangyayari hindi lamang dyan sa EDSA Shrine kundi sa iba't ibang panig ng ating bansa. Babalikan po natin ang aking partner dyan sa EDSA Shrine mamaya lamang. Samantala, tuluyan nang nagsipagbitiw ang 11 miyembro ng House Prosecution Panel kanina. Ito ay kaugnay pa rin sa naging pasya ng impeachment court kahapon na huwag buksan ang kontrobersyal na envelope ng Equitable PCI Bank. Ayon sa mga taga-usig, wala rin silang tiwala sa ginaganap na paglilitis. Si Tina Panganiban Perez ang ating saksi. Formal na nagbitiw kaninang umagang 11-man prosecution panel sa kasong impeachment laban kay Pangulong Estrada. Ang kanilang irrevocable at collective resignation ay naman ang isang liham na kanilang isinumite kay House Speaker Arnulfo Fuentebella. Ayon sa 11 kongresista, hindi nila masikmura na maging bahagi ng isang moro-morong paglilitis. We fear that our further participation in the charade will only mislead the people, the ultimate judge. The 11 senators have deprived the Senate from the jurisdiction to hear the truth. But more than that, the 11 senators have deprived the Filipino nation and the whole world to know the truth. Sinabi pa ni Gonzales na kahapon, nakita pa niya si Executive Secretary Edgardo Angara sa Westin Philippine Plaza Hotel na kinukumbinsi si Senator Judge Rodolfo Biazon na bumoto para huwag buksan ang ikalawang envelope. Samantala, naniniwala pa rin ang mga prosecutor na mabigat ang mga kasong iprinisinta at ipipresinta pa sana nila laban sa Pangulo. Handang-handa na sana kami. Gigil na kami na maipresenta yung aming mga testigo at ebidensya. Kaya nga lang nangyari yung gabi. Pero ayon sa mga kongresista, kung ipinagpatuloy nila ang paglilitis kahit ito'y moro-moro na lamang, ay lalo lamang mapapahamak ang kanilang mga saksi. To continue with the charade will be a disservice to the witnesses who will be put on harm's way, sacrificing themselves in the process when you know already that the outcome will be a foregone conclusion. Bagamat masama ang loob ng 11 kongresista sa nangyari kahapon sa Senado, kahit papano'y para silang nabunutan ng tinik dahil naalis na sa kanila ang mabigat na responsibilidad sa kasong impeachment. Perez ang kanya naging saksi. Nagpasya naman ang impeachment court na isuspindi muna ang impeachment trial ni Pangulong Estrada habang wala pang kapalit ang 11 congressman prosecutor. Sinubukang mga tuwira ng depensa pero binara lang sila ng ilang senador hukom. Si Queenie Santos ang ating saksi. To this afternoon or Monday. But it's also possible
Binulyawan ni Senator Judge Raul Roco si defense lawyer Raul Daza dahil saan niya ipagbaliwala nito sa proseso ng impeachment court. I did not interrupt the senator when he was talking. No, he is not a member of this court. No, I was He is not a member of I this was court. recognized by the presiding Chief Justice. There Even is if you an are a abuse senator. of process. No, no. He I is have the not floor. a member of this court. I've been recognized by the Chief Justice, and the Senator Judge should respect the recognition given by the Chief Justice. There was already a point of order that was raised. And the point of order was properly raised by the Honorable Senator Roco. Sa umpisa pa lang ng impeachment trial ay nagpahiwatig na si Senator Judge Raul Roco na malabong maituloy ang impeachment trial ngayon. Pero sinabihan siya ni presiding officer at Chief Justice Hilario Davide na hintayin muna ang paglalahad ng appearances na magkabilang panig, depensa at prosekusyon. Bakante ang pwesto ng mga prosecutor dahil formal nang umurong ang 11 kongresista. Binasa ni Davide ang sulat mula sa mga prosecutor. It is with deep regret that we tender our irrevocable collective resignation as prosecutors in the impeachment proceedings before the Senate against President Joseph Ejercito Estrada. We feel that we can no longer honorably discharge our constitutional duties as prosecutors. It is clear to us that the judgment of the impeachment court will not be reached on the basis of truth that the people seek, but on the partisan votes of a majority of the senators, judges. Impeachment case. Ayon kay Davide, wala pang pasabi ang Kamara kung sino ang papalit sa 11 kongresista. Dito na iminungkahi ni Roco na i-adjourn muna ang paglilitis. Sinigundahan ito ni Senator Judge Renato Cayetano. Humirit ang depensa, pero binara siya ni Senator Judge Francisco Tatad at si Senador Roco hindi na rin nakapagpigil. Hindi umabot ng 30 minuto ang Day 24 ng impeachment trial. Sa bandang huli, nanaig muli ang lamig ng ulo ni Davide na adjourn ang paglilitis habang hindi pa nare-resolba ng Kamara ang pag-urong ng kanilang mga prosecutor. The trial of this case is adjourned until the court shall receive the action, one way or the other, by the House of Representatives of the motion of withdrawal of appearance by the public prosecutors. Ako, si Queenie Santos, ang inyong naging saksi. Ayaw naman tanggapin ng liderato ng Kamara ang pagbibitiw ng 11 congressman prosecutor. Hindi na resolba ang issue sa naganap na sesyon ng Kamara ngayong hapon. Tumanggi naman ang ibang mga kongresistang kontra-administrasyon na pumalit bilang prosecutor kung sila'y mahahalal. Samantala, balikan natin ngayon ang aking partner na kasalukuyang nakaantabay dyan sa EDSA Shrine. Partner, go ahead. Walang iba kundi si Speaker. Mga kaibigan, balik po tayo dito sa EDSA. Kasama ko po ngayon ang namuno po ng 11 congressman prosecutor mula sa mababang kapulungan, si Congressman Feliciano Sani Belmonte ng lungsod ng Quezon. Magandang gabi po, Congressman. Magandang gabi sa iyo at sa lahat ng mga nanonood dito sa saksi. Itong isang karangalan na mapunta dito ngayon sa EDSA. Nakakagulat itong lugar na ito. Ano po ang naramdaman ninyo nung nakita nyo itong dami ng taong ito dito sa EDSA ngayong gabi, Congressman? Ang katotohanan nito, Mike, ako'y kinalibot na talagang na-excite ako, ha? At para bang may kilabot dito, ganon. Congressman, marami pong nanghihinayan sa pag-resign ninyong 11 kongresista bilang mga prosecutor. Well, alam mo, Mike, isipin natin ito. Itong sa nakita natin on a relatively small issue, ano ha? Kaya lang talagang nakakatakot dahil sa hindi nila malaman o ayaw nilang paalam sa bayan kung ano yung linalaman ng mga sikreto nitong second envelope neto. On that issue, akala mong pinakita nilang kanilang mga tunay na kalooban na sila pala yung mga desidido na talaga na ang pasya nila dito sa impeachment trial neto malinaw na. Paano ang gagawin namin? Kung kami sasama rito, di parang kaming deodorizer dito. Para kaming mga deodorant nagle-legitimize dito sa prosesong ito, nagmumukhang lutong Macau ito. Congressman, sabi po sa amin ni Speaker Fontabella, susubukan niyang kausapin kayong 11. Nangyari na ba yung kanina? Ang nangyari dito, binasa na into the records yung aming sulat.
at sinabi ng mayoriya na ayaw daw nilang tanggapin sa pansamantala ko. Hindi gusto nila kaming kausapin muna. Itong pag-uusap nito ay na-schedule sa Biyernes ng tanghali. Kung makukumbisi namin yung mga 11 prosecutors na sumipot. Ngunit gusto kong sabihin sa kanya at sa lahat na ito'y naging unanimous decision ng mga prosecutors. Ang katotohanan, wala naman kaming maraming mga pag-uusap-usap o pag-aalinlangan. Basta pagkatapos nung sesyon na yon, nagpuntahan kami sa coffee shop ng Westin Hotel at pag-upo namin, sabi namin sa isa't isa, sino ang mag-co-compose ng ating letter of resignation para sa House. Yun bumbo, walang maraming usap-usapan, para bang kami mismo, bawat isa sa amin, nalalaman namin na yun ang dapat namin gawin. Ilan po sa mga na-interview namin dito sa EDSA, nagsabi Congressman na hindi daw sila alis dito hanggat hindi natatanggal si Pangulong Quezada sa pwesto. Sa tingin nyo ba ito ay magtutuloy-tuloy na? Saan ito magtatapos? Well, unang-una, itong katangi-tangi itong EDSA rallying ito, dahil sa wala namang nag-organize nito Ito ay nagsimula sa kasuklaman ng mga tao nung makita nila yung mga pangyayaring nangyari sa Senate during the impeachment trial. Nung makita nila na talagang pikpikang hahadlangan ang pagbubukas ng second envelope dahil sa natatakot sila sa laman ito. Yun, ang anak ko mismo, tinextan ako at sabi, Dad, di kanya, ang mga tao ay kanya umaalsa, malalim ang damdamin ng tao at pupunta raw siya rin sa EDSA. Maraming salamat, Congressman Belmonte, at pakakawalan na namin kayo para makahabol pa kayo doon sa entablado kung saan nagtitipon-tipon yung ilan sa mga miyembro po ng oposisyon at iba pang mga kababayan natin sa pagpapatuloy nitong kilos protestang ito dito po sa EDSA Shrine. Maraming salamat, Mike, at gusto ko ring batiin at sabihin na talagang nakakagulat ang mga tao dito sa EDSA at ang espiritu nitong EDSA ito na buhay, siksikan, ngunit lahat para bang determinado. Maraming salamat po, Congressman Belmonte. Mga kaibigan, si Congressman Sunny Belmonte po ng lungsod ng Quezon. At tulad po ng sinabi namin sa inyo kanina, libong-libo pong mga Pilipino ang patuloy na dumadagsa dito sa EDSA para ipahiwatig ang kanilang damdamin tungkol po sa pagkaka-hindi payag ng 11 senador natin na buksan yung pangalawang envelope na sinumiti ng Equitable PCI Bank na naglalaman ng dokumentong di umano ay may impormasyon tungkol sa tinatawag na Jose Velarde account. Nasa kabilang dako po ng EDSA Shrine ang aming kasamang si Susan Enriquez. Susan. Yes, maraming salamat, Mike. Mula nga kagabi ay nagtuloy-tuloy na ang programa dito sa EDSA Shrine. Dakong alas 6 kaninang umaga, bahagyang nabawasan ang bilang ng mga tao. Pero nung sumapit ang alas 12 ng tanghali ay nagdagsaan na naman ang mga tao dito sa pangunguna ng mga estudyante mula sa iba't ibang Catholic school. Nagmisa si Father Soc Baliegas hanggang alauna ng hapon. At pagkatapos ng kanyang misa nung alauna ng hapon ay nagdatingan ng mga artista kasama sa mga anti-ERAP group. Kabilang dito si Ben Cervantes, si Edo Manzano, ang Apo Hiking Society, si Rosana Roses, at naging itong si Pinky Marquez. Sa mga kongresista naman ay dumating dito sina Congressman Sunny Belmonte, si dating Speaker Manny Villar, itong si Congressman Ralph Recto, at sa mga senador naman ay nagpakita rin ang mga anti-ERAP senators na sina Raul Roco, Franklin Drilon, Renato Cayetano, itong si Jun Magsaysay at si Senator Loren Legarda. At ang mga naging pangunahing personalidad din dito ay itong si Vice President Gloria Macapagal Arroyo, si dating Speaker Jose de Venecia, dating SBMA Chairman Richard Gordon, dating Defense Secretary Renato de Villa, at maging itong si dating AFP Chief of Staff General Lisandro Abadia. Dumating rin at nagsalita sa pagtitipon dito sa EDSA Shrine kaninang dakong alas 4 ng hapon itong si dating Pangulong Fidel Ramos, at anya hindi na mapipigilan ang pagkilos ng taong bayan para patalsikin si Pangulong Estrada. Ito'y matapos na mabiguan niya ang mga prosecution panel na buksan na ikalawang envelope na sinasabing naglalaman ng mga ebidensya. Nakikita po ninyo nagsasalita itong si Francis Pangilinan, ang asawa nitong megastar na si Sharon Cuneta. Isa ho siya sa mga nagpakita rin dito sa pagtitipon ngayon sa EDSA Shrine. At ang mga artistang nagsipagdatingan po dito, kasama rin sina Megan Aguilar at gayon din ang
Si Rosana Roses po ay isa sa mga naging tagapagsalita ng mga anti-ERAP sa kanilang pinakitang dami ng bilang dito po sa EDSA Shrine. Ito isang batang yun po yung mga nakikita ninyo ay ilan lamang sa mga estudyante ng iba't ibang Catholic schools na nauna pong nagdagsaan kaninang bago mag alas 12 ng tanghali ay dumating na dito sa EDSA Shrine para pangunahan ang mga programang magaganap ngayong araw na ito. At yung sinasabi ko nga ho kanina ay nagsalita itong si dating Pangulong Fidel Ramos at anya hindi na mapipigilan ang pagkilos ng taong bayan para patalsikin si Pangulong Estrada dahil sa kabiguan na mabuksan ang ikalawang envelope na sinasabing naglalaman ng mahigit 3 bilyong pisong account ni Pangulong Estrada. Narito po ang pahayag ni dating Pangulong Fidel Ramos. Tayong lahat na nandito nagdadala ng tig-5 pupa dadalhin natin dito sa EDSA bukas sa Biyernes. At sinabi din po nito si dating Pangulong Fidel Ramos na hindi daw dapat maliitin ang kakayahan ng mga retired military officers na manawagan para sa sa pagsuporta dito sa taong bayan dahil ayon dito kay dating Pangulong Ramos, nasa loob pa rin ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang miyembro ng kanilang pamilya na maaaring magbigay ng suporta sa kanilang panawagan para suportahan ang ganitong pagkilos. Gayon din po ay hinamon itong si dating Pangulong Fidel Ramos ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas at ang Philippine National Police na sumama na sa pagkilos ng taong bayan para sa pagsulong ng bansa. Yan po ang pinakaganapan. Balikan muna natin ang ating kasamang si Mike Enriquez. Mike? Samantala mga kaibigan, hindi lang po mga grupong laban kay Pangulong Estrada ang dumating dito sa EDSA. Kanina po meron ding grupong kampi kay Pangulong Estrada na dumating dito sa EDSA. Pero inamin po ng ilan sa kanila sa GMA News na wala silang kamalay-malay kung bakit sila inimbitahan na magpunta dito sa EDSA. Pero ayon naman po sa mga organizer ng Pro-ERAP Rally, hindi daw mga hakot yung mga nagpunta dito sa EDSA. Si Cesar Apolinario ang ating saksi. Nagdiriwang ang mga loyalista ni Pangulong Estrada matapos magdesisyon ng impeachment court na huwag buksan ang ikalawang sobre ng Jose Velarde account. At si hirap ay para sa mga mahihirap. Sigaw natin! Hirap! Kasanan si hirap! Si hirap ay para sa mahirap. Kanina nagtipon ng mahigit 1,000 maka-ERAP sa harap ng Sullivan Building sa EDSA. Sakay sila ng 50 pampasaherong jeep na karamihan ay galing ng Novaliches. Ilang metro lang ang layo ng pinagdadausan ng rally ng anti-ERAP at pro-ERAP. Para sa pro-ERAP, kaya nilang tapatan ng panlilibak ng mga anti-ERAP sa kanilang idolo. Sinabayan ng mga maka-ERAP ang ingay ng anti-ERAP rally sa EDSA Shrine. Pero nang aming tanungin kung alam nila ang kanilang ipinaglalaban, tila wala silang maisagot. Para po kay President ERAP po. Ang pinaglalaban po namin yung ating yung ako sino lang tanungin mo hindi wala kaming alam dyan. Ilan sa kanila ang umaming binayaran sila ng 100 piso hanggang 200 piso pero tumanggi silang humarap sa kamera. Natatakot na hindi sila bayaran. Pero isang nagpakilalang leader na tumanggi magbigay ng pangalan ang iginiit na hindi hakot at bayaran ang kanilang grupo. Ako si Cesar Apolinario, ang inyong naging saksi. Kanina po dito sa EDSA napag-abot ang dalawang grupo po. Yung grupong kampi kay Pangulong Estrada, yung grupong kontra kay Pangulong Estrada. Malapit-lapit po dito sa may Campo Camre. Nagkaroon po ng sigawan, nagkaroon po ng asaran ang magkabilang panig. Si Rafi Tima ang ating saksi. Sigaw, kantsaw at iba't ibang klase ng panunuksa ang sumalubong sa grupo ng mga protestanteng patungo sa ERAP Resign Rally sa EDSA Shrine. Ang welcoming party, mga pro-ERAP protesters na nagsagawa ng kanilang sariling pagtitipon sa harapan ng Campo Crame. Bahagyang nagkaroon ng tensyon lalo pat naglalakad lamang ang mga ralistang anti-ERAP, pawang mga estudyante mula sa UP. Bagamat nagkasagutan ng sigaw at kantsaw ang dalawang panig, pinilit ng mga estudyanteng huwag pansinin ang mga pro-ERAP protesters. May ilang marshals pa na pumigil sa kanilang mga kasamaang tila nag-iinit na dahil sa kantsaw ng mga pro-ERAP.
Maging ang mga anti-ERA protesters na lulan ng mga bus at mga sasakyan ay hindi pinalampas ng mga maka-ERA. Pero nang amin ang interviewin, tila nahiya na ang mga itong magsalita. Pero may ilan pa rin nangahas na sabihin ang kanilang mga nararamdaman. Walang gulo, walang batuan. Na kasama namin, tahimik kami dito. Sila naman sa kabila. Sa kabila naman, tuloy pa rin laban. Kami naman, simple lang kami, yun lang po. Wala kami sahod, kung hindi, sariling pawis namin, kaya kami nandito naglalaban pa rin namin si ERAP. Ako si Rafi Tima, ang inyong naging saksi. Mga kaibigan, patuloy po ang rally dito sa may EDSA. May bago pong sigaw dito ngayong gabi. Walang pasok. Walang pasok. Samantala, kanina po nag-walk out ang mga negosyante at ang mga taga-Philippine Stock Exchange. Ayon sa kanila, si Pangulong Estrada daw ang dapat sisihin sa nagaganap na krisis sa ating ekonomiya. Si Richelle C. ang ating saksi. Isang oras lamang ang nakalipas matapos magbukas ang trading sa Philippine Stock Exchange sa Makati, hindi na nakatagal ang mga traders. Suot ng itim na damit at mga ribbon, isa-isang nag-walk out ang mga traders ng Stock Exchange bandang alas 10:30 na umaga. Pila-pila silang lumabas ng PSE at iisa lang ang kanilang sinisigaw. This is really spontaneous. Nobody planned it, but all of us felt that we have to express our feelings together with the rest of the Filipino people. Tinatayang mahigit 50% ng mga traders dito sa Philippine Stock Exchange sa Makati ang nag-stage ng walkout. Isa ang kanilang sentimento. Hindi bubuti ang takbo na ekonomiya hanggat hindi bumababa sa pwesto si Pangulong Estrada. Bagsak na bagsak ang stock market dahil sa nangyari kagabi sa Senado. Bumaba ng 93 points ang physics at naglalaro sa 55.56 ang dolyar mula sa 52.78 pesos kahapon. Sa ngayon ay tuluyan na raw nawala ng kumpiyansa ang mga foreign at local investors sa ekonomiya natin. The stock exchange lost its credibility with BW and has lost it last night. Yes. The foreigners were all hoping. They bought last week. Now they're probably shell-shocked. They lost money again. And they will not come back for a long time. Nangako ang mga traders na patuloy silang sasali sa mga kilos protesta hanggat hindi natatapos ang krisis. Naniniwala naman ang business community na tuluyan nang nawala ng kredibilidad ang pamahalaan at impeachment court dahil sa pagkita nila sa katotohanan. Ang tanging solusyon lang daw ay ang pagbibitiw sa pwesto ng Pangulo, ng 11 senador at ng gabinete. The repercussions of last night's decision will be felt most deeply by the poor and the jobless. As prices rise, investments fall, and jobs disappear. Ako si Richelle C., ang inyong naging saksi. Binawi na ang suporta kay Pangulong Joseph Estrada. Tayong lahat. Manawagan ako sa mga Murayan. Pero ayon sa Malacanang, nagtampo lang si Nora dahil ibang kandidato ang susuportahan ng Pangulo sa Camarines Sur. Matagal na niyang kinukumbinsi po ang ating Pangulo na siya ang gawing official candidate ng administrasyon at hindi lang po napagbigyan ng pabor na hinihingi niya. Siguro dahil dyan at Human chain mula Ayala sa Makati hanggang sa EDSA Shrine, ipinatawag ni Jaime Cardinal Sin. Dito ang sama-sama nating pagiging saksi. Magandang gabi po hanggang sa mga sandaling ito. Ang tampok na balita ay EDSA pa rin. Live sa tapat po ng EDSA Shrine, ang aking partner na si Vicky Morales. Vicky! Yes, partner, kumakagat ng dilim dito sa EDSA, ngunit patuloy pa rin dumadagsa ang mga nais makilahok dito sa kilos protesta sa EDSA Shrine. Siguro naririnig nyo ngayon yung background noise dito, talagang napakaingay dahil talagang may audience impact dito sa EDSA Shrine dahil nagtatulumpati ang ilang mga congressman prosecutors. May isang senador na dumating din tulad din ng Senador Rocco, ang 11-man prosecution team na kinabibilangan
nina Oscar Moreno, Eduardo Natsura, Salakni Baterina, Raul Gonzalez, Roan Libarios, Oscar Rodriguez, Serge Apostol, Bobby Tanyada, Nani Perez at marami pang iba. Maging si dating House Speaker Manny Villar ay pumunta rin dito. Talagang partner, kagulat-gulat ang tiyaga ng mga Pilipinong pumunta rito upang makilahok sa prayer rally laban kay Pangulong Estrada. Naku partner, papunta pa lang dito, ilang metro pa lang ang layo ay nakaparada na ang daang kotse na nakikita talaga natin naglalakad ang libo-libong katao papunta rito, nakasuot ng itim upang ipagluksa ang umunoy kamatayan ng hustisya dito sa ating bansa. Nakasuot rin sila ng mga resign era sticker, mga sticker na nagbubuhat ng mga placard. At may matanda, may bata, may estudyante, may madre, may pare, may mga cause-oriented groups. Hindi ko na mabasa ang karamihan ng mga sign dito dahil talagang napakadami, no? Tapos may elitista, may masa at bitbit ang kanilang mga pamilya. At syempre, marami rin mga taga-media. Hawak-hawak ng mga realista ang mga placard, ang mga streamers na bumabatikos kay Pangulong Estrada at sa mga 11 senators na bumotong nung nabuksan ng envelope, ikangay second envelope ng Equitable PCI Bank. Talagang partner, nagmistulang isang granding fiesta dito. May misa, may entertainment numbers, at may mga tulumpate, may palakpakan, may tawanan, may iyakan, at tila talagang magkakilala ang lahat dito. At iisa ang kanilang panawagan, magbitiw na sa pwesto si Pangulong Estrada. At ngayon, sa mga sandaling ito, sinisimulan na ang isang tinatawag nating human chain. Sinisimulan yan sa Ayala Avenue, Makati, at paabutin nila yan dito sa EDSA. Naroon ngayon live si Richelle C., ang ating saksi. Richelle? Patuloy ang pagdami ng mga tao dito sa panulukan ng Ayala Avenue at Paseo de Rojas. Parang lahat yata naman ng mga empleyado mula sa Makati ay dumugsa na rito patapos ang kanilang trabaho. Nagsimula ang magmobilisa ng human chain bandang alas 4 ng hapon. Pero ngayon, kitang-kita natin, maraming na mga tao dito at era preside pa rin na kanilang sinisigaw. Hindi na makadaan yung mga sasakyan, yung mga bus, yung mga taxi, hinaharang ng mga demonstrador, pero okay lang sa kanila, nakikisimpati sila at nakiki-era resign na rin. Ayon sa mga organizers, hindi nila inaasang ganito karami kasi nga pasado alas 12 ng hating gabi lamang sila nagsinag-mobilisa sa pamamagitan ng text. Pero sa ngayon, madaming na ang mga tao. Lahat sila may mga placards, may mga streamers, at meron ngayon nagaganap na candle lighting dito sa Nina Aquino statue. Sabi nga Vicky, mula rito sa Ayala Avenue ay tutuloy ang human chain dyan sa EDSA Shrine. Pwede pang makisali rin dyan sa prayer rally dyan. Pero kagyang nagkaroon ng kaguluhan sa bandang Buendia kasi nagkaroon kanina ng bomb scare. May isang taxi daw ang dumaan at nagtapon na isang supot ng basura. Akala nga ng mga tao ay bomba kaya umalis sila at tumawag ng SWAT team. Buti na lang, wala naman, yung hoax lang yon at walang nangyari. Tung nagdiretso ang human chain papunta sa Estro Boulevard kung saan bahagyang nagkaroon ng gap kasi nga dahil sa mga flyover and underpass. Pero nakisa na yung mga sasakyan at mga tao doon nagkaroon ng noise barrage at bumisina. Marami rin din mga tao dito, yung ibang hindi na tumuli ng EDSA, dito na lang sila nakikisigaw, nakiki-join ng rally, at iba-ibang mas sinisigaw nila, hindi lang si Erap ang kinikriticize sila, hindi lang si Erap ang pinatatamaan niya, kundi pati na yung 11 senador na bumoto para hindi buksan ang secret account ni Jose Velarde. At sabi ko nga kanina, parang street party dito, kaya sinasabi nga nila, inaasang abot pa to hanggang mamaya. Mula rito sa Ayala Avenue, ako si Richelle C., ang inyong naging saksi. Salamat Richelle, talaga nakikita nyo ay walang hinto ang pagbagsak ng yellow confetti dito sa may EDSA Shrine. At kanina katatapos lang ng misa na pinangunahan ni Archbishop Jaime Cardinal-Sin at kabilang sa mga dumalo dyan, sina dating Pangulong Corazon Aquino, kasamang kanyang anak na si Chris, no? At kanina nagkaroon din, tulad din ng sinasabi nga ni Richelle kanina, ay kasulukuyang may namumuo ng human chain dyan sa Ninoy Aquino statue sa Ayala Avenue corner, Paseo de Rojas sa Makati. At inaasahan nilang any minute now ay talagang makikipagtagpuan na yung human chain sa Makati at dito sa EDSA Shrine. So, kanina may kuha tayong video ng EDSA Shrine human chain. At ang human chain na ito ay binubuo dyan sa harap ng POEA sa may EDSA corner Ortigas. Any minute now ay makikyan. Yan na ho yung video na nakuha natin siguro mga an hour ago.
Ayan na, nakikita natin yung mga estudyante, may matanda, may bata. At ayon sa impormasyon natin, talagang hinihikayat ng mga taong nasa human chain, ang mga pedestrian, ang mga dumadaan, na makisabay dito sa tinatawag nating human chain, kapit-bisig. May hinahawak silang mga poster na nakasulat na mag-resign na dapat si Pangulong Estrada. Ayan, inuulit po natin, namumuoya ang tinatawag nating human chain sa may EDSA, Corner Ortigas, sa harap ng Philippine Overseas Employment Agency na building. At anumang oras mula ngayon ay magtatakbo ang dalawang grupo. Darating na dito ang mga nagbubuo ng human chain dyan sa Makati. Hawak-hawak nilang ilang mga kandila at sinisindi nila dahil kumakagat na ang dilim dito sa EDSA Shrine. At talagang hinahatak nila ang mga dumadaan na sumali nga dito sa human chain. Nagsisindi sila ng kandila at nagkapit-bisig. Samantala, marami sa mga tinatawag nating Noranian ang nagulat nung bumaligtad ang isang kilalang ERAP supporter at si Grace de la Peña ang ating saksi. Si Nora Honor na marahil ang isa sa pinakahuling Pilipinong inaasahang babaliktad kontra kay Pangulong Estrada, pero ginulat niya ang buong bansa kanina. Tama na ho, wag na kayong kumampi. Tumulong na ho kayo sa amin na madali mapaalis natin si ERA para ho mawala na rin siya ng problema, mawala na rin tayo ng problema. At yung mga tao sa Mendiola, yung mga naniniwala pa kayo, wag na ho kayo maniwala kasi hindi nyo lang alam ho kung anong klase ng ugali ng ating presidente. Sa kanyang pagsasalita laban sa Pangulo, hindi raw hinimok si Nora ng sinumang partidong oposisyon. Sa katunayan, mga militanteng grupo pa ang kasama niya sa press conference kanina. Hanggat maaari ayokong pumasok sa politika. Dahil sa pagiging malapit niya sa Pangulo, sinabi ni Guy na kabisado niya ang sulat kamay ni Estrada at ang pirma ni Jose Velarde ay pirma ng Pangulo. Yun lang pirmang yung medyo naaalala ko kasi na alam kong sa kanya yun eh. Kasi yung mga letters, yung kagaya ng J, alam kong sa kanya yun eh. The other ball. Nagalit daw siya ng husto sa naging desisyon ng 11 senador sa Jose Velarde account. Lalo na raw kay Senador Francisco Tatad na malaki ang naitulong niya noong panahon ng kampanya. Yung ibang mga senador nga na bumoto ng wag buksan yung envelope eh, nakatulong din naman ako sa kanila kaya inainis ako eh. Lalo na si Tatad. Tawag ko doon bulldog. Mukhang bulldog lang. Nagsisisi raw si Nora na naging instrumento siya sa pag-upo ni Estrada sa palasyo. Sa akin mo kasi, kahit gaganito-ganito ako, alam ko rin yung mali at tama. Kahit na yung tao, sabihin po natin na mahal ko, pero nagkamali at yung pagkakamali niya ay sobra pa. Naglitaan niya din ang superstar sa pagkamartir niya sa piling ni Estrada noong panahon ng kampanya. May nangyayari po na hindi ko alam kung saan ako sasakay kasi muntik akong naiiwanan ng sasakyan, wala man lang magsabi sa akin, Guy, doon ka sa ganitong sasakyan. Minsan napupunta ako doon sa sasakyan ng mga security guard niya. Ako lang yung babae doon. Pero ang alam ko, nambubugbog siya eh. Mabuti na lang ho at ako naman pasensyosa naman. Kahit napasa-pasahin nag-shooting ako ng Banawe, okay lang ho sa akin yun. ERAP resign! Ayun na! ERAP resign! Now! Ako, si Grace de la Peña, ang inyong naging saksi. At paanghang ng paanghang ang mga binibitawang salita dito sa EDSA Shrine. At alamin naman natin kung anong nangging nilalaman ng mensahe ng superstar na si Nora Honor dito sa mga rallyista sa EDSA. Si Lucio Cruz Valdez ang ating saksi. Nang magtungo kanina sa EDSA Shrine si Nora Honor, ito agad ang hirit niya. Ang pagpunta ko po rito ay sarili kong desisyon. Wala akong nagdikta sa akin sapagkat ako ay hindi pwedeng diktahan ng kahit na sino. Inulit ni Nora ang kanyang pakiusap sa Pangulo tungkol sa pagtrato nito sa mga kababaihan. Ang pakiusap ko lang sa kanya kung nanonood siya. Kahit wala na siya, hindi na siya presidente natin, dapat siguro po, ang una ninyong gawin, magkaroon kayo ng respeto sa mga kababaihan. Ang kanyang paninindigan na palayasin ng Pangulo sa palasyo. Kasi po, pag hindi kayo bumaba dyan, hindi rin po kami titigil dito. Hanggat nandiyan kayo, naririnig
nandito kami. Marami ang nagulantang sa hakbang na ito ni Nora, kasama ang singer-composer na si Jim Paredes ng Apo Hiking Society. Nakakabigla actually, pero a very welcome move. Ang feeling ko talaga malaking hatak ni Ate Guy dito for the movement, no? Ayon kay UP Professor Randy David, sa EDSA Revolution noong 1986 ay sumanib din si Guy sa People Power, kahit markado siyang taga-suporta ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at sa kabila ng pagbuo sa kanya ng mga tao. February 22, pumunta rin si Nora sa kampo nung kakaunti pa lamang ang nagtitipon doon, no? At binusya ng mga madla na naroroon sapagkat ang pagkakilala sa kanya, isa siya sa mga nangampanya kay Marcos nung snap election. Pero sa EDSA Shrine kanina, iba ang pagtanggap sa kanya. Pinangunahan pa niya ang pagkanta ng Bayan Ko. And for love of Him, who is the eternal high priest, have pity on the priest. Remember, O most compassionate God, that they are but weak and frail human beings. Stir up in them the good. Sa kanyang pagkontra kay Estrada, naakusa agad siya ng pamumulitika. Ang sagot ng superstar? At tulad na sinasabi ko, wala akong pera para panggastos po para tumakbo sa politika. Pangalawa po, wala akong nalalaman o kulang ang aking kaalaman pagdating sa politika. Sino nga ba ang di magugulat sa pagbaligtad na ito ni Nora Honor? Artista pa lang ang Pangulong Estrada, madalas nang ikabit sa kanyang pangalan ang pangalan ng superstar. Sa mga kampanya ni Estrada mula sa pagka-alkalde hanggang sa pagkapangulo, hindi lang si FPJ ang regular niyang taga-kampanya, pati ang superstar. Wala raw makakatibag sa solid na suporta ni Nora Honor at FPJ kay Estrada. Pero matapos daw niyang magtiis ng mahabang panahon. Ngayon, maluwag na yung dibdib ko kasi matagal ko nang kinikimkim yung nasa sa loob ko. At ngayon, nailabas ko na lahat ng gusto kong sabihin. At yung ginawa ko ngayon, talagang, sa totoo lang, makakatulog na ako ng mahimbing ngayon. Ako po si Lucy Cruz Valdez, ang inyong naging saksi. Mga kaibigan, katatapos lang po ng talumpati ni Senator Raul Roco, isa sa mga bumotong yes na buksan ng envelope ng Equitable BCI Bank. At sa kanyang talumpati, sinabi niya na dapat magtulungan raw tayo mga Pilipino dahil wala na raw ibang magtutulungan kundi tayo lamang. At sinabi rin niya na kailangan bigyan ng respeto ang mga kababaihan. At pagkatapos ng kanyang talumpati ay pinakilala niya ang kanyang ikangay kaisa-isahang asawa. At sabay nagpalakpakan ho ang mga nanonood dito sa EDSA Shrine. Samantala, inamin ng superstar na ni Nora Honor na nakatanggap siya ng maraming tawag mula sa palasyo. Una naman natin ng reaksyon ng Malacanang, si Maki Pulido ang ating saksi. Malaking dagok kay Pangulong Estrada ang pagbaliktad ni Nora Honor. Pero pilit na dinedma ng Malacanang ang pagtiwalag nito. Gayunpaman, hindi napigilan ng palasyo na magbitiw ng mga maaanghang na salita laban sa dating #1 supporter ni Pangulong Estrada. Ayon kay Acting Press Secretary Mike Toledo, walang pinagkaiba si Honor kay Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Pareho raw silang nagtampo dahil hindi napagbigyan ng kanilang mga hinihinging pabor kaya't pinili na lamang nilang siraan ng Pangulo. Hindi lang to ang unang pangyayaring ganyan. Kagaya na sinabi ko, si Governor Singson, ganun din po ang nangyari at ilang pang mga opisyalis ng gobyerno na may tinatawag na axe to grind. Ayon pa kay Toledo, posibleng nagtampo si Honor dahil hindi siya susuportahan ng Pangulo sa pagtakbo niya bilang gobernador ng Camarines Sur sa darating na eleksyon. Makakalaban raw ni Honor si Governor Luis Villafuerte, ang unang sumuporta sa Pangulo sa Bicolandia noong nakaraang eleksyon. Sinasabing si Villafuerte ang susuportahan ng Pangulo sa halip na si Honor. Siguro may mga political consideration siguro dito, kaya mga pabor na hinihingi na siguro hindi mapagbigyan at siguro hindi naman maintindihan na hindi nga may bibigay yung hinihiling at imbis na lang na maintindihan ng posisyon natin Pangulo ay ang nangyari at mabatikusin na siya. Binaliwala rin ng palasyo ang mga bintang ng tinaguriang superstar laban kay Pangulong Estrada. It seems to be a season of Arab bashing as you say, no? Everybody seems to be accusing the president of anything under the sun. Ngayon na rin, pati na po pang bubugbog ng babae. Kung ano-ano na lang paratang ang binabato at binibintang sa ating Pangulo. So, talagang it's really sad, no, na may mga ganong klaseng salita.
Tinalikuran na ang Pangulo ng marami sa kanyang mga kaibigan mula nang sumabog ang iskandalo. Ngayon umaasang Malacanang na hindi na masundan pa ang ginawa ni Nora Aunor dahil nauubusan na ng kakampi ang Pangulong Estrada. Ako, si Maki Pulido, ang inyong saksi. Patuloy pa rin po ang pagtatalumpati dito sa EDSA Shrine, pati ang pagbagsak ng konfeta. At samantala, siguro kabustahin natin yung ilan sa mga nagdalo dito sa rally sa EDSA Shrine. Kabilang na ho dyan, sina Laguna Governor Joey Lina, ang 11-man prosecution team. Kasama niya na si Laguna Governor Joey Lina. At ayan na nakikita natin si dating actress na si Maria Isabel Lopez, na mas kilala sa pangalang Maribel Lopez. Kasama rin si Inquirer columnist Randy David. Sa ilalim ng placard ng University of the Philippines, si Pinky Marquez, ang singer, si Joel Amanga, ng film director, na siyang nag-direct ng Death Row na sine, at si Pen Medina, isang aktor, si Grace Nono, ang singer, ang singing group na Apo Hiking Society, at si Rosana Roses, narito rin kanina sina Edu Manzano, House Speaker Manny Villar, at tulad ng nabanggit natin kanina, ang 11-man prosecution team na kinabibilangan ni Bobby Tanyada, nina Oscar Rodriguez, Serge Apostol, Oscar Moreno, Eduardo Natsura, Salaknib Baterina, Raul Gonzalez, Roan Libaris, at any minute now ay inaasahan rin nilang dumating si Joker Arroyo. Samantala, nanawagan nga tulad ng sinabi natin kanina, si Nora Aunor na sa mga ralisa sa Mendiola na pumunta dito sa EDSA, at pinangunahan naman ni Laguna Governor Joey Lina ang isang marcha papuntang Malacanang. Si Susan Enriquez, ang ating saksi. Siguro mamaya nating balikan ang report ni Susan, dahil napakagulo dito, at inaasahan any minute now, babalik natin yung report ni Susan. Samantala siguro kapansin-pansin na talagang kagulat-gulat yung mga tao na dumating dito sa EDSA Shrine. Talagang siguro dumoble pa ho ito, dahil kanina medyo lumipis na ng konti kaninang umaga, at habang kumakagat ang dilim, parami ang mga tao. Lalo na kanina po nung nagkaroon ng misa na pinangunahan ni Archbishop Jaime Cardinal Sin, at dinaluhan rin ni dating Pangulong Cory Aquino at ang anak niyang si Chris Aquino, ay talagang napakarami ho dito. Ngunit kahapon, ginawa itong misa sa labas ng EDSA Shrine. Pero ngayon ho, ay tila nag-iba na ang plano, ginawa sa loob ng chapel dito sa EDSA. At ngayon po, balikan na natin ang report ni Susan Enriquez tungkol sa pagmarcha ni Laguna Governor Joey Lina papuntang Malacanang. Narito po si Susan Enriquez, ang ating saksi. Sa ikatlong araw ng tinaguri ang Info Tower 2 ng mga anti-ERAP, nag-walk out ang mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan, gaya ng St. Scott, De La Salle at UP. Libo-libo kung dumating ang mga mag-aaral para makaisa sa mga programa sa EDSA Shrine. Tumagsa ang mga tao bago pa man ang misa ng alas 12 na pinaulanan ng konfeti mula sa Ortigas Flyover. Kahit dagsa ang tao, may libreng pagkain para sa mga ito, gaya ng tinapay at lugaw. Ngayong araw na ito ang Luksong Bayan. Bukas magmamarcha ang mga anti-ERAP mula EDSA Shrine patungong Malacanang. Alauna ng hapon sisimulan ang tinawag nilang Hatol ng Bayan, marcha sa Malacanang. As close as possible. I-determine namin yung route at kung saan kami titigil. Ayon kay Dan Sonko ng Kumpil, bukas nila sisimulan ng civil disobedience sa pamamagitan ng work stoppage. Yes, magsisimula bukas ang work stoppage. Ngayong araw na ito, nagsimula na ang walkout ng mga estudyante sa kanilang mga paaralan. Dahan-dahan na mag-contribute ang iba't ibang sektor ng lipunan dito sa civil disobedience na ito. Maaring by Monday, magkaroon na ng walkout ng government employees, at yung boycott ng iba't ibang mga crony corporation at banks. Ayon sa mga anti-ERAP, titiyakin nila na ang mga pagkilos na ito ay magtutuloy-tuloy na hanggang sa mapatalsik si Pangulong Estrada. Ako si Susan Enriquez, ang inyong naging saksi. Mga kaibigan, inamin po ni San Juan Mayor Jinggoy Estrada na nasaktan siya sa pagsali ni Cavite Governor Bong Revilla sa kilos protesta ng mga anti-ERAP sa EDSA Shrine kagabi. Si Governor Revilla ay isa po sa mga matalik na kaibigan ni Mayor Estrada sa larangan ng showbiz at politika. Si Lars Santiago ang ating saksi.
Nahati maging show business dahil sa nangyayaring krisis pampolitika sa bansa sa kasalukuyan. Sa pagpunta ni Cavite Governor Bong Revilla sa EDSA, naghiwalay ang landas nila ng matalik na kaibigang si San Juan Mayor Jinggoy Estrada. Malungkot at parehong luhaan ang magkaibigan sa magkahiwalay na panayam sa kanila ng saksi. Ay, namin ko pare. Hindi naman ako i-pop ito para sabihin na natutuwa ako rin sa... Masama rin loob ko. Pero, pagamat nagawa mo na yun, kung nakikinig ka man, napapalood mo ako. Titignan kita, mahal pa rin kita. Hindi kita makakalimutan. To my best friend Jinggoy, saludo pa rin ako sa'yo. Yan lang. Still my best friend. Ang sa akin lang, just have to do this for the country. Ayon kay Jinggoy, masakit para sa kanya na iniwan siya ni Bong sa kalagitnaan ng krisis. Anya, nag-usap pa sila ng gobernador bago ito pumunta sa EDSA, pero hindi nito nabanggit ang planong paglantad bilang anti-ERAP. Ani Jinggoy, nanghihinayang siya sa magandang pagkakaibigan nila ni Bong. Lahat ng sikreto ko sa buhay ko, alam ko, ganoon din ako. Mahal din siya ng tatay ko. Ang turing po ng tatay ko sa kanya, para rin sa anak. Dahil magkaibigan kami ni Bong. Matalik na kaibigan kami ni Bong. Ayon naman kay Bong, hindi niya kinakalimutan ang pagkakaibigan nila ni Jinggoy at ang mga naitulong sa kanya ni Pangulong ERAP. In fact, marami pa naitulong ang ating Pangulo sa lalawigan ng Cavite. We cannot deny that. And I owe that to him, to Jinggoy, and we're very thankful. Sina Bong at Jinggoy ay dalawa lang sa mga taga-showbiz na pinaghiwalay ng politika. Kanina, si Nora Honor ay nagpahayag ng pagkala sa matagal ng pakikipagkaibigan kay Pangulong ERAP. Sina Gary Valenciano, Rosana Roses, Danny Javier at iba pang artista ay nagpunta na rin sa EDSA bilang pakikiisa sa panawagang magbitin na ang Pangulo. Ako si Lars Santiago, ang inyong naging saksi. Tignan po naman natin yung kabilang panig. Isa sa mga napagsigla o nagpasigla sa pro-ERAP vigil sa Mendiola kagabi ay ang pagdalo ng mga artistang sumusuporta naman kay Pangulong Estrada. Si Ad Marco ang ating saksi. Pinagkaguluhan ng mga loyalista ni Pangulong Estrada ang mga artistang dumalo kagabi sa pro-ERAP rally sa Mendiola. Pinangunahan mismo ni Presidential Son at San Juan Mayor Jinggoy Estrada ang mga ito. Dumalo rin ang kanyang mga kaibigan sina Rudy Fernandez, Philip Salvador at ang dating basketball star na si Philip Cesar. Ang pagdalo nila ay pagpapakita umano ng kanilang walang sawang pagsuporta sa Pangulo. Ipagdasal po natin at manalangin po tayo na ang ating sambayanang Pilipino ay magkaroon po ng pagkakaisa para po umunlad ang ating bayan. Huwag tayo mag-away-away. Ipakita natin kung ano ang nararapat na ating gagawin para sa ikabubuti ng ating bansa. Huwag mag-mayor siya, hanggang senador siya, maging vice-presidente siya, maging presidente siya. Nakasuporta na kami sa kanya. Ba't pa kami magbabago? Kaya siya ang pinaniniwalaan namin at naniniwala kami mula sa isa. Sa kanyang talumpati, muling binigyang diin ni Mayor Jinggoy na hindi bababa sa pwesto ang Pangulo kahit na anong mangyari. Sana wag po kayong mawala ng pag-asa at kami po rito ay hindi po tayo mawawala ng pag-asa kahit kailan ay hindi po magre-resign si Pangulong Joseph F. Hindi naman pinalampas ng mga loyalista ng Pangulo ang presensya ng mga artista. Merong nagpo-autograph sa kanilang mga idolo, meron din namang nagkasya na lang na humiyaw para sa kanilang mga hinahangaang artista. Talaga nga namang mapaantay o pro-ERAP rally man, hindi maiiwasang daluhan ito ng mga artistang minsan ay naging kasama sa hanap buhay ni Pangulong Estrada. Ako, si Ad Marco, ang inyong naging saksi. Mga kaibigan, narito po ang ilang pang mga pahabol na balita na nais namin pong iparating sa inyo. Yung pong tinatawag na mass layoff o malawakang tanggalan. Kasabay po ng
congressional election sa Mayo si Pangulong Joseph Estrada. Taliwas sa kanyang pagnanais na sundin ang parawagan ng sambayanan na magbitiw siya sa pwesto. Narito po ang kanyang press statement. I would have wished the impeachment trial to go on so as to allow this constitutional process to take its due course. But much as I would have wanted this to happen, I know that my mandate to lead our people will remain in question from here on, regardless of the outcome of the trial. Ako'y nalulungkot na humantong sa ganito ang mga pangyayari. Pero upang pangalagaan ng ating demokrasya at hayaan maghari ang kapayapaan sa ating bansa, hinihiling ko ngayon sa ating Kongreso na tumawag ng isang snap presidential election kasabay ng congressional at local elections na gaganapin sa darating na Mayo. Hindi ako lalahok sa snap election na ito at agad kong ililipat ang kapangyarihan ng tanggapan ng Pangulo sa sino mang mahahalal bilang aking kapalit. This, I believe, is the best course under the present circumstance. Since I still have the support of a significant segment of our people, I do not think that the present polarization can be healed by a new leader who will take over without an electoral mandate from our people. A special presidential balloting will, moreover, give my successor the fresh start and mandate to heal our wounded nation and rebuild our plundering economy. Ako ay nakahandang panagutan ang lahat na magiging resulta ng aksyon ito. Bagamat masakit ito sa aking kalooban, umaasa ako at dumadalangin na dahil dito, ang ating bansa ay muling magkakaisa upang palakasin ang ating demokrasya at bigyan ng prioridad ang mahihirap tungo sa kaunlaran. Maraming salamat po. Halos kasunod ang pahayag ng Pangulong Joseph Estrada, nagpahayag din ng pagtiwalag sa kanya ang hepe po ng Philippine National Police, si General Pampilo Ping Lacson. At narito po pinaka-karagdagang balita. Hatid sa atin ni Rafi Tima, live kami. Yes, formal na ngang nag-withdraw ang Philippine National Police ng kanilang suporta kay Pangulong Joseph Estrada. Ayon kay PNP Chief General Pampilo Lacson, ito ay napakahirap na desisyon at ito ay kanilang pinagdesisyonan lahat ng directorial staff at lahat ng leader ng PNP. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Good evening, ladies and gentlemen. No doubt, this is the hardest and most painful decision I have ever made in my entire life. The PNP, under my leadership, is supporting the popular demand of the Filipino people. And in order to maintain the integrity of the PNP institution, we are therefore officially declaring our withdrawal of support from the Commander-in-Chief, President Joseph Ejercito Estrada. We will continue to serve and protect the interests of the people and maintain peace and order as mandated by law. That's the end of my statement. Bago pa man isagawa ni Jan... Tuloy-tuloy ang laban, walang atrasan. Tuloy-tuloy ang laban, walang atrasan. Mga kaibigan, inuulit ho namin, itinanggi ng mga kalahating milyong katao dito sa EDSA Shrine, ito nga ang alok ni Pangulong Estrada na magkaroon ng isang snap election. Hindi raw siya makikilahok dito sa snap elections na ito. Ngunit magko-coincide raw ito with the congressional elections sa darating na Mayo. At sinabi rin ni PNP Chief Pampilo Lacson na talagang inaalis na niya ang kanyang suporta kay Pangulong Estrada at sinabi niya, we will continue to protect the interest of the people. Maging si Flagship Project Secretary Robert Evatahado ay nagsabing, we urge the President to step down. Vicky, ilang beses na in-announce dito
yung pagtanggal ng suporta ng Philippine National Police sa mumumuno ni Director General Lacson kay Pangulong Estrada. At ito ay sinalubong ng napakalakas na sigaw at palakpakan. Pero hindi pa natin alam kung ano ang magiging reaksyon ng mga tao dito kung sakaling i-announce yung naging pahayag ni Pangulong Estrada na siya ay magtatawag ng isang snap election sa Mayo at hindi siya tatakbo sa tinatawag ng snap election dahil ang talagang ginigiit at pinipilit ng mga tao dito ay magbitiw, mag-resign si Pangulong Estrada. Si Susan Enriquez ay may kasama pong isa sa mga personalidad sa dramang ito ng EDSA Part 2. Si Susan Enriquez. Susan. Mike, tatlo na ngayon ang katabi ko dito at kukunan natin ng reaksyon. Una, si Congressman Ed Nachira. Sabi ko ni Presidente Estrada ay kailangan ay magkaroon na lang ng isang snap election pero hindi siya magpa-participate. Ito ba'y posible? Ay wala. There is no basis for a snap election. No constitutional basis. The moment he steps down, there will be a vacancy in the presidency and there is automatic succession for the vice president to assume the functions of the president. So, walang magiging base noon. Even Congress would not be in a position to call for a snap elections. Dapat kung mag-resign na siya, dapat kailangan mag-resign na lang siya kaagad and let the Constitution take its course. Okay, si Tessie Tomas. Tessie, ano yung reaction mo doon sa sinabi ng Presidente? Aba, hindi ba, kung nanonood siya ng TV, nakikita niya pagkarami-rami ng tao dito. At hindi aalis sa mga tao hanggang di siya bumababa, tulad din ang sinabi ni Nora Honor. Snap resignation of the President. ASAP, right now, Mr. President, leave. Okay, so hindi ka tanggap-tanggap sa kanila yung panawagan. Yes, yung panawagan ng Presidente. Balik muna tayo kay Mike at Vicky. Sayawan! Ewan ko kung naririnig nyo kami sa lakas ng tugtog at sayawan dito. Nagpaparty na dito sa EDSA, Arnold. At nakakainganyo sumali sa sayaw. Nakikita nyo mga kaibigan, live po ito. Nagaganap yan sa mga sandaling ito. Ayun, yes partner. Hindi na tayo magkarinigan dito. Nagsimula na ang sayawan. At kanina may konti pang himatayan dahil nagkaroon ng konting stamping sa gilid ng Robinson's Galleria dahil sa dami ng tao. May kalahating milyong katao ang nandito sa merong mga nahilo dito, merong mga hinimatay. Nagkaroon ng mga tulakan din dito, lalong-lalo na dito sa Ortigas sa amin. Sa may gilid ng Robinson's Galleria. Yan, katatapos lang ng Wuli-Buli. Vicky, party na yata ng nagaganap dito sa EDSA ngayon. Okay, ngayon kasama ni Susan Enriquez, si VAC, si Chief Dante Jimenez. Si VAC Chairman Dante Jimenez, sir. Yung reaction niyo na sinabi ng Presidente, isang snap election, although hindi naman siya magpa-participate sa Mayo at wala pa rin siyang balak na mag-resign hanggang sa mga oras na ito. Well, that's the craziest idea and suggestion of ERAP to the Filipino people. Ang akala ko ang i-announce niya ay siya ay mag-i-empake na at magko-coordinate na siya sa susunod na presidente. Mukhang huling-huli siya sa mga balita. Mr. President, you are our friend. Marami kang mga kaibigan dito tumiwalag na sa'yo. Please come over here, but of course with your things packed up. Otherwise, the Filipino people here might go to Malacanang, baka maging restless na kami rito at alisin ka na namin dyan ng puwersahan. Ayaw namin mangyari yon. That's why we are here, we are praying na sana naman maliwanagan na ang iyong kaisipan. Please pack up your things and turn over the reins of government properly. Okay, maraming salamat. Balik muna sa iyo, Mike. Yung reaksyon na yan ni Chairman Dante Jimenez ng Volunteers Crime and Corruption. Hirap na tayo dito sa impeachment proceedings. Partner, ngayon mag-recap muna tayo ng mga tao kasi napakahaba na ng listahan natin, yung mga listahan ng ating defections. Napangunahan ni PNP Chief Panfilo Lacson, si AFP Chief Angelo Reyes, ang mga pulis ay sumama na rin, pinangunahan sila ni General Aglipay. At maging ang mga senador, Senator Jaworski, Senator Gringo Onasan, maging ang mga cabinet secretaries tulad ni Flagship Secretary Robert Aventajado, DILG Secretary Alfredo Lim, Education Secretary Andrew Gonzales, Finance Secretary Jose Pardo, Defense Secretary Orlando Mercado, at maging si Horacio Boy Morales ay sumama na rin dito sa hanay naman ng Philippine National Police, Vicky. Isa sa mga personalidad na nakita rito ay si General Romeo Maganto.
nandito rin siya sa EDSA. At kanina, Vicky, kala ko walang patid na yung mga pagdating ng mga pulis. Ang daming pulis na dumating dito at dumaan dito sa may harap namin. Oo, talaga nagpalakpakan yung mga tao nung parating sila, no? Kasi ang haba-haba ng linya nila, siguro may 300 pulis ang nagpulong-pulong dito at pinangunahan sila ni General Edgardo Aguipay. Isang pulutong ng mga pulis at sagisag ng yun ang inunsyo o pinahayag ni Director General Panfilo Lacson sa Campo Crame na iniuurong na ng suporta ng Philippine National Police sa kanilang Commander-in-Chief na si Pangulong Joseph Estrada. Medyo tumahimik na ngayon, Vicky. Ang sitwasyon po dito, mga kaibigan, ay pangilan-ngilan. May mga dumadaloy pong papalayo na dito sa EDSA, pero patuloy pong nagdadatingan. Oo, pag may umaalis, meron namang dumarating at napansin ko, no, ilang metro pa lang mula dito, talagang nagpaparada na yung mga kotse at nagsisipuntahan na dito ang libo-libong katao. Mukhang mas marami yung mga parating pa rin, Vicky, kahit ganitong madilim na at pasado alas 7 na. Sa palagay ko, isa ito sa mga resulta ng mga nakakarinig sa radyo at nakakapanood sa atin sa telebisyon tungkol sa binalita nating paghiwalay ng mga matataas na opisyal ng gobyerno sa pamahalaang Estrada. At partner, uulitin natin, no, tinanggihan na ng grupo dito itong alok ni Pangulong Estrada na magkaroon ng isang snap elections na hindi raw sasali dito sa snap elections na ito. Ngunit magko-coincide raw ito with the congressional elections. Itinanggi ng grupo dito yung alok na iyan. Mga kaibigan, patuloy po namin iatid sa inyo mga pinakahuling kaganapan dito po sa EDSA at sa iba pa pong mga importanteng mga lugar, hindi lamang sa Metro Manila, ngunit sa buong bansa. Sigurado, Viking, alam na ito ng buong kapuluan at ng buong mundo. Itong mga kaganapan ngayong napaka-makasaysayan at napaka-magabagbag damdaming araw na ito dito sa EDSA. Mga ika nga nila ay makatayong balahibong mga nangyari dito sa EDSA ngayong hapon at ngayong gabi. Ayan, sa ilang sandali, partner, magpapakita tayo ng video. Ito nga yung newest defectors, no, sa hanay ng mga senador, sina Senator Jaworski at Senator Gringo Onasan. Antabayanan natin yan. Mga kaibigan, pinanonood nyo po ang isang espesyal na pagtatangal ng balitaan natin, sama-sama nating pagiging saksi live mula dito sa EDSA. Si Senator Jaworski ay dumating po rito. Hindi lahat ng mga personaling napunta rito, Vicky, ay pinalakpakan. Kanina nung in-announce, ito si Senator Jaworski nung dumating, medyo nagkaroon ng pagbubo. Medyo hindi siya masyadong tinanggap ng tao, yes. No? At si kanina, nung in-announce din yung pangalan ni Vice President Gloria Macapagal-Arroyo, nagkaroon din ng pagbubo yung mga tao dito sa EDSA. At Senator Jaworski ay isa sa mga bumoto na no, nabuksan ito ang second envelope ng Equitable PCI Bank na may nilalamang mga mahalagang dokumento tungkol sa Jose Velarde Bank account. Mga lagi ang kapayapaan, nila hinahabol ko rito. Hindi lang natin alam. Sino yan? Si... Oo. And he believes in the legal system. Everybody has his own beliefs. But he knows that credibility is not to governance. And Estrada shows his credibility, morality, and integrity. That's the standard of the work. Samantala, mga kaibigan, binabalik po namin kayo sa kasama naming si Susan Enriquez. Kasama niya po si dating Speaker Manny Villar, isa sa mga pangunahing kalahok dito sa drama ng EDSA nung nag-uumpisa pa lang po ito. Susan. Yes, kasama ko na nga si Speaker Manny Villar. Sir, ano po yung reaction niyo sa nasabi ng Presidente? Snap election, although hindi naman siya mag-join sa Mayo at para ma-turn over niya ng maayos yung kanyang pwesto sa pwedeng manalo doon sa snap election. Posible pa ito? Pahirap siguro yan dahil unang-una ang Kongreso ay kinakailangan mag-approve yan at pero tatatulin ko na lamang ang nalalabi. Palagay ko wala na kami oras para talakayin yan. At sa palagay ko naman ay maliwanag naman ang constitutional succession. Siguro it will be simpler na sundin na lamang natin yon at para makaupo na ang ating Vice President. Yun naman na nakalagay sa Constitution natin at sa mga bagay na ganito, siguro yun ang dapat nating gawin na lamang. Okay, marami pong salamat maikling reaction natin kay dating Speaker Manny Villar. So, balik muna sa iyo, Mike and Vicky. Ayan, tinanggihan na naman itong alok ni Pangulo Estrada na magkaroon ng isang snap elections. Ang sabi, ibigay na lang ang kanyang pwesto sa ibang tao. Yan ang naging pahayag ni dating House Speaker Manny Villar. At kanina, partner, nagsalita rin dito si dating Pangulong Corazon Aquino. At sinimulan na nga niya ang kanyang talumpati sa pamamagitan ng pasasabi na ano pang masasabi natin kundi magpasalamat tayo sa Diyos
sa napakaraming blessings na nga na natanggap natin itong araw na ito. At nagpasalamat rin siya kay na Archbishop Jaime Cardinal Sin sa mga magigiting raw ng mga senador na bumoto na yes na buksan na itong envelope at maging ang mga congressman prosecutor. At ang suggestion nga niya ay sa darating na halalan ay sana matuto na tayo at sabay nagpalakpakan ang mga tao dito sa EDSA Shrine. Samantala mga kaibigan, mula dito sa makasaysayang EDSA, binabalik namin kayo kay Igan Arnold Clavio sa studios ng GMA Network. Arnold! Maraming salamat Mike and Vicky at Susan. Mamaya babalikan po natin sila sa mga karagdagan pa rin mga balita. Kaugnay po na ating coverage ito po sa EDSA Shrine. At inuulit ko lang po, kanina binasa ko na yung press statement ni Secretary Roberto Aventajado na siya pong nag-organisa ng jeep ni ERAP. Siyang Presidential Committee on Flagship Programs and Projects. Nagbitiw na rin po ng suporta dito kay Pangulong Joseph Estrada. Maging itong sina Economic Planning Secretary Felipe Medalla, si Agrarian Reform Secretary Horacio Boy Morales. Samantala, mula sa Camp Crame, narito naman ang report ni Rafi Tima. Panahin po niya kay General Ping Lacson. Walang patitang hulog ng kumpete rito. Kahit kala ko tapos na kanina. Para pong nag-i-snow rito eh. Tama. Ang dami talaga, partner. O, yan ang napakadami ho dito nga confetti, talagang walang tigil ang pagbagsak ng mga confetti dito, pati yung mga poster, no? Na nagbabati po sa mga senador na bumoto ng no, na buksan ng envelope. Napakadami tayong mga poster dito, hindi lang natin pwede ipakita. At yan po ang mga eksena ngayon dito sa EDSA, mga kandilang, mga kumukutik-kutitap at yung mga flyover pong nakapaligid dito sa EDSA sign, lahat po puno ng tao hanggang sa mga sandaling ito. Hindi yata nakakaramdam ng gutom, pagod at uhaw ang mga taong nandito sa EDSA ngayong gabi. Ano? Pero sinabi mo na rin yung gutom, no? Kanina nagpapasahan sila ng mga biskwit dito, no? Isang malaking kahon ng biskwit, pinapasa-pasa nila from dulo hanggang kabilang dulo. Talagang nakakatuwa. Tignan nga itong mga pangyayaring ito. Angkop na angkop yung katatapos lamang na awitin ni Jamie Rivera ang pamagat sa wikang Ingles, Heal Our Land. Yun ang kinanta ni Jamie Rivera doon sa Senado, di ba? Nung nag-resume sila ng sesyon pagkatapos ng holiday season. So, ang tingin ko nga, katulad na sinabi ko sa iyo, Vicky, kanina, merong mga konti-konting mga taong ang daloy o ang lakad ay papalayo dito. Pero ang tulak ng tao papasok. Patungo rito sa malapit sa may EDSA Shrine, sa may stage. Dito sa kanto ng Ortigas sa EDSA. Okay, Arnold, meron ka bang katanungan dito? May mga panibago pa bang mga personalidad na nandyan, Vicky, Mike, na dumarating ng gabi? Well, so far, yun pa yung latest, no? Si Flagship Project Secretary Robert Aventajado. Ay, dumating, as soon as may mga bago na dumating dito, talaga ipapaalam namin sa inyo. Arnold, maraming mga personalidad ang dumadating dito ngayon. Libo-libong mga Pilipino. Patuloy ang pagdating dito sa EDSA, Arnold. Okay. At Arnold, kinabibilangan na dyan. Siyempre, hindi magpapatalo yung hanay ng mga artista, no? Sina Johnny Delgado at Loris Guillen. Si Fanny Serrano, Jim Paredes, Buboy Garovillo, Ayan mga member Rivera, ng Apo Hiking Side, Suba Danny Javier, Suba Herrero, Netchi Agbayani, si J.M. Rodriguez, Paps Fernandez, ang concert queen, maging ang kanyang dating asawa na si Martin Rivera, at si Gary Valenciano. Mga nag-perform dito, Apo Hiking Society, ayan si Suba Herrero, no? Suba Herrero, nagkomenta rito si Gary Valenciano. Yan, mga showbiz yan, mga iba't ibang mga artista. Maging si Superstar Nora Honor, nandito siya kanina, no? Edu Manzano, Vice Mayor ng Makati. Okay, maging si Maring Rina, narito siya kanina, no? Si Councilor Dean Barbers, narito rin anak ni Senator Robert Barbers, nandito rin kanina. At iba-ibang mga mamamayang Pilipino, may mayaman, may mahirap, may matanda, may bata. Merong ang bata rito nawawala. May nawawalang bata rito? Oo, kanina. Kanina pa? Ha? Anong pangalan? Pakipadala nga dito yung bata. Baka